programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Wednesday morning mga kababayan, bangon na tayo at simulan ang panibagong araw ng may ngiti sa ating mukha. Hindi ba mas masarap sa pakiramdam pag umaga pa lang nakasmile na tayo? Good vibes, ika nga. At para sa tuloy-tuloy na good vibes, hayaan yung samahan namin kayo ngayong umaga. Sa mga online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Mga kababayan, kagabi lamang ay niyanig ng lindol ang ilang bahagi ng eastern Samar. Pasado alas 9 ng gabi na itala po ang magnitude 5.7, 109 kilometers ng Mercedes Eastern Samar. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, tektoniko ang naging pagyanig. Naramdaman naman ang ilang intensities sa sanhi ng nasabing paglindol. Intensity 4 sa Mercedes at G1 Eastern Samar, Intensity 3 naman sa Lorente, Hernani at Diporlos Eastern Samar. Naramdaman din po ang Intensity 2 sa Tacloban City, Borongan City at Sulat Eastern Samar. Kasama rin po sa nakaramdam pa ng Intensity 2 ang Gandara, Samar, Toloso at Leyte, habang Intensity 1 naman po ang naitala sa Surigao City. Pinag-iingat rin po ang mga kababayan natin sa posible pang aftershocks. At kanina namang alas 12 ng hating gabi na itala naman po ang magnitude 5, 22 kilometers ng Nasugbu, Batangas. Tectonic rin po ang naging sanhi ng pagyanig at ayon sa PHIVOLCS, nagdulot rin ito ng ilang intensity. Intensity 3 sa Nasugbu, Batangas, habang Intensity 2 naman ang naramdaman sa Pasay City, Manila City, Muntinlupa City at Quezon City. Posible rin po na magdulot pa ng aftershocks ang nasabing pagyanig. Samantala, naging naman po ng balita ang pagbubukas ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Inaasahan na rin po ang pagdagsa ng mga turista sa lugar, lalo na sa Grand Float Parade at Grand Street Dancing Competition. Nang magsimula nga po ang Panagbanga Festival, kaliwat kanan na ang aktibidad sa Baguio City. Simula February 2 to 14, mahumaling sa nagagandahang flower landscape sa Lake Drive Burnham Park para sa Baguio Blooms Exhibition and Exposition. I-enjoy po natin yan until February 15 at sasabayan rin ito ng ilang pang events gaya ng handog ng Panagbanga sa Pamilya Baguio, Let 1,000 Flowers Bloom, Panagbanga 2015 Kite Flying Challenge at Panagbanga Variety Show and Fireworks Display. Magpapatuloy pa rin po ang Baguio Blooms Exhibition and Exposition from February 16 to 18 sa Lake Drive, Burnham Park. Para po sa mas masayang selebrasyon, paghandaan rin natin ang lagay ng panahon. Narito naman po ang aasahang panahon sa City of Pines sa mga susunod na oras. Ngayong araw po ng Wednesday o Miyerkules, asahan po natin ang pagkakaroon ng fair weather condition. Ibig sabihin, makakaranas po kayo ng maulap na kalangitan at ganun din po mga mahihinang pag-ulan. Ang lowest temperature po natin ay nasa 11 degrees Celsius labang, habang ang highest temperature ay nasa 22 degrees Celsius. Samantala, silipin naman po natin ang ilang astronomical data muna sa Pag-asa. Simulan po natin sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin, yan ay mamayang 6:22 ng umaga at ang sunset naman po natin 5:59 ng hapon. Samantala, ang moonrise po natin 10:56 ng gabi at ang moonset naman po natin ay 10:53 ng umaga at yan po ay merong 74% illumination. Sa ating face of the moon, last quarter moon po ang bida sa ating kalangitan mamayang gabi. Tinatawag rin ito bilang half moon o kaya naman ay third quarter moon during this phase. Nakalinya po at nasa 90 degree angle ng araw at mundo ang buwan. Dahilan po yan para maging illuminated ang kalahating bahagi nito. At mamaya lamang ito po ay merong 57% illumination. Narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay courtesy of NAMRIA. Ang high tide po natin ay nasa 0.51 meters, 2:04 po yan ng umaga at ang low tide naman po natin ay nasa 0.18 meters, yan po ay mamayang 7:54 ng umaga. Simula pa lamang yan mga kababayan, magbabalik pa po kami matapos ng ilang paalala.